piling na rin po natin sa linya ng ating komunikasyon ang atin pong bisita pa rin ngayong umaga para pag-usapan po eto, maiko-consider natin itong tagumpay para sa kanya yung pag-participate dito sa Feria de Camarines featuring Delicioso and syempre yung kanyang ipinagmamalaking produkto na kanya pong itinampok dito nga po sa nakaraang aktibidad ng DTI. So, kilalanin natin kung sino itong ating makakasama and alamin natin yung kanya mga kabombong tagumpay regarding sa larangang ito. So, on the line, kapiling po natin, eto na, sa linya ng ating komunikasyon, si Sir RJ Tarubago Borbe, isa pong farm coordinator and may-ari nitong Manoy Elio Integrated Farm and nag-participate po sa Feria de Camarines featuring Delicioso. So yan, magandang umaga po Sir RJ. Si Bombo Kierliado po ito ng Bombo Radio Naga. Welcome to our program. Bati muna kayo sir sa atin pong mga listeners and viewers. Yan, magandang umaga Bombo Pier at magandang umaga din po sa mga nakikinig sa Bombo Radio Naga City. So, ipinagagala ko po na ako ay inyong maimbitahan dito sa inyong istasyon at ipinagagala ko din na ma-share yung aming istorya ng aming farm at kung paano ito lumago sa kung nasaan ito ngayon. Opo, iyon. So ito, sir, interesado na kaming mapakinggan ang inyo pong kwento sa larangang ito. Una sa lahat, sir, ano po ba yung ating industry, mga tinatampok na, yun nga, produkto, and paano po tayo nagsimula dito, Sir RJ? Yan, so ito po ang aming farm, nagngangalang Manoy Elio Integrated Farm. Nagsimula po ito nung binili ng papa ko yung lupa namin taong 2025, ay 2005. And then doon na rinig din sa radyo yung potential ng pagtutuba ng negosyo ng asukal sa global market. So doon nagkaroon siya ng intention para magtanim ng mga pugay variety na niyog, yung mga mabababa lang na niyog, upang sa darating na panahon ay mag-harvest ng tuba para sa coconut sugar production. So nagpatanim siya noong 2008 after 3 years, and then after 10 years nakapag-harvest na kami ng aming unang tuba. So ayun na tuloy-tuloy na siya. 2022 sumali kami sa DTI, sa mga pa-trade fair ng DTI. So doon na nakilala yung aming farm sa pagtutuba, asukal at saka yung sukang tuba. So bali yung main product namin dito sa farm ay tuba juice, sukang tuba at saka coco sugar. At yung tuba juice namin, dinarayo yan ng mga turista na dumadaan dito sa amin sa San Ramon, Tinambak, Camarines Sur. So, yun po. Opo. Eto, malaman lang namin, sir, gaano na po kayo katagal sa industriyang ito? Yun nga, sa pagtutuba, sa paggawa nitong coco sugar o produktong nyog. Gaano na po kayo katagal dito, sir? And paano ba kayo, sir, yun nga, nahilig sa larangang ito, sir? Yan. So, ito po kasi pag sa agriculture po kasi, nagka-interest ako sa agriculture nung elementary pa lang ako. Bale, nag-umpisa yun sa pagtatanim ng gulay sa aming bakuran. And then, nainganyo ako kasi namunga siya ng madami. So, yun, sabi sa ng mama ko, i-manage ko daw yung lupa namin paglaki ko. So, elementary pa lang ako, yun na yung nakasink in sa akin na paglaki ko, ako yung magmamanage ng farm, ng lupa namin na nakasiwangwang that time. So, ngayon, nagkaroon na ng katuparan yung vision sa akin ng mama ko dati. So, masaya naman ako at nakikita ko yung tinatahak kong landas. At itong farm namin ngayon, nagsimula siya noong 2018. So, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So, 8 years na yung aming farm na nag-produce ng tuba sa aming lugar. At madami na din kami mga pinagdaanan, ups and downs sa aming farm. May mga pagkakataon na wala pa kami customer. But then ngayon, kilala na yung aming farm, kilala na yung produkto namin. May mga clients na kami, mga customer na pabalik-balik na upang tangkilikin ang aming produkto. Okay po. Ito, fast forward tayo, sir. Ano po yung nagtulak sa inyo, sir, sa pag-join dito naman sa Feria de Camarines featuring Delicioso noong nakaraang mga araw, sir? So, ito po kasi, dahil kami ay
beneficiary ng Philippine Coconut Authority under the CSIDP or ah, yung para sa mga coconut farmers na program ng gobyerno. Kami ay patuloy na iniimbitahan ng Department of Trade and Industry na makapag-exhibit ng aming mga produkto na sa mga ganitong event sa trade exhibit both local and then national sa Manila or kung saan man na lugar. So dito na-expose namin yung mga produkto namin, na-introduce namin sa tao na ito merong sukal tuba, merong alternative ng sukal tuba, ng asukal, ng juice, at itong produkto na ito ay nag-i-exist sa ating farm or sa ating lugar. Yun po. Okay, yun. Sa palagay nyo, sir, ano po ba yung malaking naitulong or malaking pakinabang nung naging pag-participate nyo dito sa Feria de Camarines featuring Delicioso? Mas lalo bang gumanda yung ating product, nakilala, ganon, Sir RJ? Yes po, lalong nakilala yung aming produkto, lalo na sa mga ah, dahil nga na-expose na tayo sa mga sa syudad, hindi lang dito sa amin, sa lugar namin, kundi na ilalabas namin yung produkto namin. Sa tulong ng programang ito ng gobyerno, mas nagiging malawak yung aming market at nagiging aware yung tao sa mga produktong tulad nito na pwede nilang tangkilikin na hindi lang sila po tangkilik ng mga imported na mga produkto, kundi meron din produktong lokal na di kalidad sa ating market. Opo. So, kumusta naman sir yung naging natin, participation dito sa Feria de Camarines featuring Delicioso? Bukod sa dumami or nakilala yung ating produkto, ano pa kaya sir yung magandang naidulot nun sa atin? Bilang businessman na din and dito sa ating negosyo, sir. Ang kagandahan po kasi ng pag-join sa mga ganitong exhibit ng ating gobyerno, dito nakikilahok yung mga potential na clients natin, potential customer, potential clients. And then dito, mas nagiging malawak yung connection natin sa market. At dito nagiging mas confident tayo sa produkto natin at confident tayo na makipag-deal ng mga offering sa ating mga clients po. Opo. So ito, puntahan ko lang sir yung habang nagsisimula kayo dito sa industry ito. Siyempre, tulad nga ng sinabi nyo kanina, may mga ups and downs kayong naranasan. Sa inyo sir, dumating ba sa point na yun nga, yung mga hindi naniniwala sa atin imbes na suportahan tayo, minsan nilalait pa, mga gano'n. Minsan sinasabi, "Ay, hindi ka naman magtatagumpay diyan, eh." May mga gano'n, eh. May mga na-experience ba natin yung gano'n, Sir RJ? Yes po, hindi po 'yan mawawala sa ating pagnenegosyo, sa ating mga kahit ano pang tahakin natin na landas kung ito man ay agrikultura or hindi, ah, hindi talaga natin maiiwasan na may mga taong hahadlang sa atin or hindi sasang-ayon sa ating mga plano. But then, hindi naman nila nakikita yung nakikita ko at ang plano ko ay hindi naman nila alam at magkaiba yung opinyon nila at opinyon ko at magkaiba yung perspektibo ng ibang tao. So, dapat talaga focus lang tayo sa kung ano yung goal natin at nakikita naman kasi natin kung saan tayo patungo eh. At ang importante lang doon ay magpatuloy tayo at patuloy magtiwala tayo sa Diyos na ito ay mararating din natin sa takdang panahon at masaya naman ako at ito patuloy na nararating nga namin kasama ang aking pamilya yung mga pangarap namin para sa aming farm. Opo, very well said. Sir, nagustuhan ko yung sinabi niyo na huwag tayong magpapadala diyan sa mga opinyon ng iba. Itong opinyon natin ang ating tingnan kasi tayo yung nakakaalam ng ating patutunguhan. So, ito sir, pero dumating ba sir sa punto na dahil nga doon sa mga pang-uupat ng marami, opinyon ng iba, dumating ba sa point sir na naisip natin na ano kaya kung itigil ko na 'tong business na 'to? What if tama sila? Dumating ba sa point na naisip natin yun, sir? What if itigil ko na kaya ito, mag-change career path kaya ako para baka may pag-unlad doon? Dumating ba sa point, sir, na ganun yung naisip natin? Very related po ako sa sinabi niyo sir at naranasan ko po 'yan. Dumating talaga sa punto ko na tumigil ako sa isang business ko kasi sa
para sa kaalaman ng nakararami, isa po akong Young Farmers Awardee ng Department of Agriculture. Nag-propose po ako doon ng Rabbit Park at nanalo po yun. Binigyan nila ako ng grant para sa katuparan yung pangarap ko na Rabbit Park. So, isinorvive ko po yun 2022. Isinorvive ko po yun na maitaguyod, maiangat yung rabbit industry dito sa Camarines Sur. Nag-attend ako ng mga trade fair, ng mga seminar trainings para mapalago yung aking rabbit park. But then, taong 2024, na-realize ko na tama na. Tama na kasi sa sitwasyon natin dito sa Bicol, sa Kamsur, alam naman natin na yung rabbit ay para lang pang pet dito sa ating lugar. So, that time, sabi ko, binigay ko na yung best ko sa rabbit na to, sa rabbit industry nito. So, hindi ito yung lugar para sa rabbit business as a meat. Kasi kinakaroon ko yung rabbit. So, sabi ko, babalikan ko tong pangarap nito. Hindi ako titigil sa pangarap nito. Babalikan ko to, pero pang rabbit park na lang siya, hindi na pang carving. So, yung sinasabi niyo sir na nakaranas ako ng ganun, talagang nakaranas ako at nagdesisyon ako na tumigil. Pero yung pagtigil ko, hindi ibig sabihin nun ay sumuko na ako. Kundi yung pagtigil ko ay, ibig sabihin nun ay i-realign ko kung saan na ba ako papatungo. Kumbaga, piliin ko yung mas better. Pero agrikultura pa din. Nandito kasi yung puso ko sa agrikultura. So ngayon, nag-focus ako sa kung saan yung available na existing sa aming farm. So, pinukusan ko yung tuba products namin. So, yun na lang muna sa ngayon. Pero yung rabbit park, babalikan ko yun pagdating ng panahon. Opo, iyon. So, ito sir, dahil po dito sa sa business na ito, yun nga, na-mention nyo na kanina sir, na tumigil po kayo. Pero ano sir yung nag-motivate sa inyo para muli kayong bumalik dito sa industry ito? Sir RJ. Yung sa rabbit park po, sir, kasi pangarap ko yun. So, bata pa lang ako, pangarap ko na yun. So, sa ngayon, hindi ko muna siya aabutin. Tama na muna yun, effort ko na yun. At least, wala naman akong pagsisisi kasi binigay ko naman yung effort ko. So, sa darating na panahon, kasi pangarap ko yun, kahit mag-retired ako, siguro mga 60s, aabutin ko pa din yun. Isa yun sa nasa listahan ko. So, achievement ko yun in a lifetime ko. Yun po yung nag-motivate sa akin. Okay po. So, kwentuhan nyo naman kami, sir. Halimbawa, yung produkto nyo, sir, yung coco sugar ba yun, kung hindi ako nagkakamali. Gaano ba ito, sir, kasarap? Ayan. And gaano ba to sir, tinatangkilik ng mga tao? Halimbawa, nung sa Feria de Camarines, gaano ba, sir, karaming tao yung tumangkilik dito? Sir. Yan. So, yung cocoa sugar po kasi na binibenta namin, karamihan ng mga tao hindi alam na merong cocoa sugar or coconut sugar na pwede pala, may asukal pala na galing sa niyog. So, medyo hindi sila aware kaya pinapaliwanag ko sa kanila kung saan galing yung cocoa sugar, galing nga sa nectar ng niyog. So, mas healthy siya sa table sugar natin, mas healthy pa din sa tubo, sa maskubado. So, yun yung ipinapaliwanag ko sa kanila at nagustuhan nila yung yung produkto. Actually, doon sa trade fair, ubos yung sugar namin, but then yung presyo kasi nito, hindi kasi madali yung pag-produce ng cocoa sugar. So, medyo mahal yung presyo nito. So, naubos yung mga 1/4 kilogram namin, ang natira yung mga 1 kilogram. But then, gusto nilang bumili pero hindi nila kaya yung presyo. Kaya yun yung dapat natin ma-workout. Katuloy yung ating gobyerno na mapababa yung presyo ng mga ganitong klaseng produkto. Yan. Opo. Doon naman sir sa sa iba nyo pong ino-offer na product, like yung tuba or suka, ano ba sir yung pagkakaiba niya sa ibang mga tuba or produktong suka, Sir RJ? So, meron po ako dito, bale sa pagtutuba, meron kaming tatlong produkto na nagagawa. Una, pakita ko sa inyo. Ito yung tuba juice or coco sap juice. Galing po siya sa freshly harvested na coconut nectar sa onlong po ng niyog, yung bulaklak ng niyog. So, matamis po yan. Ang kulay niya, pag pinakang press, ay parang tinunaw na asukal kulay brown sa tubig. So, yun yung ginagawang coco sugar.
Ito yung cocoa sugar namin. So, ito yung cocoa sugar. 7 liters ng fresh na tuba juice na kulay brown, yung pinakang fresh, equals 1 kilogram ng cocoa sugar. So, yung tuba juice nga namin, ito, 50 pesos so dito sa aming farm. So, 50 times 7, ganun, 350. So, papakuluan pa namin siya ng 4 na oras para maging coconut sugar na gaya nito. Kaya, mahal po talaga yung presyo ng cocoa sugar na napuproduce dito sa aming farm. And then, after po noon, kapag hindi naman sa gagawing cocoa sugar, ito po yung produkto namin, sukang tuba. Ah, Itong sukang tuba ay pinerment namin for 3 years. Kulay yellow na siya and transparent po. Kasi yung fermentation niya from this color white, magiging color yellow na siya na parang oil, cooking oil at transparent. Kasi na-ferment na siya ng maayos. So, ang pinagkaiba po nito sa ating mga suka sa merkado, ito ay purong natural at purong galing sa suka ay sa nectar ng bulaklak ng niyog. Walang chemical na inihalo. So, actually, sabi sa research, ito ay pang-substitute or alternative sa apple cider vinegar na medyo mahal sa market natin compare dito. Kasi ito po, 70 pesos lang po siya, 1 liter. So, yun po yung pinagkaiba nun. Yung presyo, syempre, yung pinagkaiba. At puro natural. Yun po. Okay po 'yun. Sa inyo sir, kung siguro kung, mamarkahan or i-re-rate niyo siya ngayon, gaano na ba sir ka-successful itong, industry-ng ito na tinataguyod niyo, itong sa coco sugar, sa mga ganyan, sa pagtutuba. Ngayon, na nandito na tayo sir sa reality, Sir RJ? Yan. Compare po noong una, nagsisimula pa lang kami, yung success rate po ng aming farm dito sa industry ito, isa po kami sa may malaking production na ng tuba sa Camarines Sur. At kami yung nagpo-produce ng maraming stock ng suka, ng papasugan ng tuba juice. So, kung i-compare ko siya nung una kasi pakonti-konti pa lang yung bumibili sa amin. At minsan nga wala kaming benta sa isang araw. So, ngayon, dinadayo na kami ng mga customer namin. Minsan yung iba, sumasadya lang eh. Dumadaan lang dito para bumili tapos alis na sila. So, ang success siguro, papunta na kami doon sa 70% ng success namin compared nung una na nagsimula kami. So, yan po yung napakalaking ano namin na tagumpay. Actually, nung nakaraang taon nagkaroon na kami ng pinakaunang Octoba Festival sa aming munisipyo. Sinuportahan ito ng ating local government unit ng Tinambak. So, isang karangalan na tampok namin yung produktong tuba na proudly made sa Tinambak. Kasi yung Tinambak na kilala din sa tuba na produktong ginagawa namin at umaasa ako na yung mga magniniyog dito sa amin ay patuloy na ma-encourage din sa paglaki ng industry nito ay sila ay hindi lang magkokopra kundi mag-engage na rin sa pagtutuba para mas ma-promote pa namin sa aming munisipyo yung mga ganitong klase ng produkto. Opo, iyon. So ito, sir, nung kayo ay nag-participate sa Feria de Camarines featuring Delicioso, kumusta naman sir yung feedback ng mga customer niyo do'n? Ano yung kanilang mga nasabi, sir? Yeah. So, yung mga customer po kasi namin na dati, hinahanap po talaga yung produkto namin. So, inaabangan nila sa kada trade fair. Inaabangan nila kasi yung produkto kasi namin available lang siya dito sa aming farm. Hindi pa kami makapaglabas. Kasi very limited yung supply kasi yung demand niya hindi pa namin namili. So, hindi namin matapatan yung demand. So, dito pa lang sa farm na ubos yung produkto namin. At nag-aantay talaga sila ng produkto namin kapag nag-trade fair kami. At sila yung buhay na patunay na yung produkto namin ay de kalidad at ah, talagang purong natural. Yun po. Okay po. May ano ba sila sir, yung mga customer niyo, may mga criticism ba sa produkto niyo sir? Sir RJ? Yan. Isang magandang katanungan po yan, sir. Meron po, madami. Actually, sa tuba juice meron. Sa tuba juice. Kasi yung tuba juice namin, pag sinabing tuba ay nakakalasing. Pero pinopromote namin na yung tuba juice naman ay hindi nakakalasing. But then, tama naman nakakalasing yung tuba juice namin. Nandun yung mga
Kasi sa isang post ng isang radio station din, madaming nabasa ko din sa comments ng mga nagki-criticize sa produktong ito na daw ay hindi maganda. But then, natutuwa ako kasi yung customer din namin na nakatry na ng aming produkto, first hand nilang na-try yung produkto namin. Sila na yung nagtatanggol or nagde-defense ah, sa mga nagki-criticize sa produkto namin. So, kasi sila yung patunay na yung produkto namin ay maganda, healthy, at ah, ah, kumbaga hindi nila kayang ibaba kasi merong mga taong nakasubok na ng produktong ito. Yun po. Okay po. Ito siguro sir, bago tayo mga remaining question na lang. Ano naman sir yung yung, una, ano sir yung i-improve nyo pa dito sa ating, mga produkto? Lalo na dun sa tuba natin, dito sa coco sugar, kung meron man, ano pa yung mga i-improve natin sir? So, sa mundo po natin ngayon, dapat talaga nag-i-improve tayo kasi yung ating mundo ay patuloy na naghahanap ng mga bago, ng mga kakaiba. So, ang nakaplano po namin ngayon after ng trade fair, actually, ang kagandahan ng trade fair na yun kasi nakakausap mo yung ibang mga nag-negosyo din ng niyog, mga produktong galing sa niyog. So, ang innovation namin ngayon na planong gawin, resulta ng pag-attend ko ng trade fair ay yung pag-incorporate ng nata de coco sa aming mga tuba juice. So, parang yung isang brand ng mogu-mogu ata yun, yung may nata sa loob. So, yun yung magiging partnership namin doon sa isa kong ka-exhibitors din. So, yun yung kagandahan ng nakakapag-usap ka ng mga innovation, may mga idea kang bago. So, yun po yung aabangan ng aming mga customer, yung tuba juice na may nata. Yun po. Okay po. So, dito sir, ano naman ang maipapayo nyo sa mga nag-a-aspire din na pasukin itong industry ito sa sa coconut, sa pagtutuba, maybe somehow gusto ring maging tulad nyo sir na pasukin 'tong industry ito. Ano yung maipapayo nyo sa kanila, Sir RJ? Para po sa mga tao na gusto mag-engage sa mga ganitong industriya or kahit sa pagpa-farming, ah, aminado po ako na hindi madali yung tatahakin yung landas at hindi din naging madali yung tinahak namin na landas, tinahakong landas. At isa lang yung may payo ko sa kanila ay kapag nasa punto na sila na gusto na nilang sumuko, isipin muna nila kung bakit sila nagsimula, kung ano yung rason nila kung bakit sila nagsimula. Kasi kahit saang industriya, sa trabaho or sa pagtuturo, madaming pagdadaanan yan eh. So, decision natin kung ipagpapatuloy natin yung ating piniling landas. But then, isang bagay na kahit kasi ako nag-stop ako sa rabbit ko. So, hindi ko naman pwede sabihin sa kanila na magpatuloy lang sila. But then, isipin lang natin kung ano yung makakapagpasaya sa atin. Ang importante, huwag tayong titigil mangarap. Pwedeng itong pangarap na ito ay hindi mo maabot or pinili mong hindi natahakin. But then, patuloy ka pa din mangarap ng ibang bagay. Hindi pwedeng wala tayong pangarap kasi parang wala nang sense yung buhay natin kapag walang nagpupush sa atin para mabuhay, di ba? Dapat may goal tayo sa buhay natin. So, yun po yung maipapayo ko sa kanila. Opo, iyon. So, ano pa sir yung mga yung mga next plan natin, mga future plans, mga susunod pa nating gagawin? Lalahok pa ba tayo sa mga trade fair na mga ganito? Sir RJ? Yan. So, yung paglalawak po natin sa mga tracer ay napaka-importante at patuloy po yung aming farm ay nagpa-participate sa mga trade exhibit na ito para patuloy na ma-promote yung produkto, ah, ah, magkapag-information dissemination sa ating mga customers ng ganitong klaseng produkto. At yung plano ko po dito sa aming farm, meron kaming internship ngayon. Actually, na sasakatuparan yung plano ko na ma-share yung knowledge yung technology namin sa ibang mga kabataan. So, yan yung plano ko na patuloy na i-continue ko lang na mai-share sa ating mga komunidad, lalo na sa mga kabataan, yung gantong uri ng negosyo, yung pag-agrikultura, hindi lang sa pagliliyog, kundi kahit sa ibang
industriya sa agrikultura ng tulad ng paghahayupan or pagtatanim ng gulay at kung ano-ano pa. Okay po. Eto sir, mga second to the last na lang na katanungan. Kumustahin ko sir yung ano, yung, wag niyo nang banggitin sir yung figure, pero kumusta ba sir yung naging kita natin nung, Feria de Camarines, featuring Delicioso? Okay ba? Sa more than enough? Sapat? Kumusta yun sir? Naging maganda po yung resulta nung trade fair. Actually, nung umuwi kami last day, ang parang 6 lang na piraso yung natira sa produkto namin. So, maging masaya kami dahil patuloy na nandiyan yung mga clients namin at mga bagong customer na nasubukan yung aming produkto at naging positive yung feedback nila. Okay? Kaya ito yung maisasabi ko sa inyo, 6 lang yung natira sa dala namin na produkto. But Wow, yun. Congratulations, sir. So sige sir, bago tayo magtapos, siguro kung meron kayong gustong pasalamatan sa tagumpay nating ito, sa paglawak natin dito sa Feria de Camarines featuring Delicioso, panawagan ulit sa ating mga nakikinig and mga viewers ngayon. Sige sir, bigay ko ulit sa inyong linya. yan, unang-una po sa lahat, patuloy ipinagpapasalamat ko sa Diyos kasi binigyan niya ako ng ganitong oportunidad, ng ganitong talento, ng ganitong kakayahan upang maging makapag-ambag sa industriya ng pagsasaka sa ating bansa sa kabila ng kinakaharap nitong krisis sa ating bansa. Patuloy pa rin maraming salamat sa kakayahan na ibinigay sa akin ng Diyos. And then, lalong-lalo na nagpapasalamat ako sa mga ahensya ng gobyerno na patuloy yung suporta nila sa aming mga magsasaka at sa ating mga kapwa magsasaka sa lugar natin dahil sila yung katulong namin kasi hindi namin kaya na kami lang mag-isa. So, para po sa lahat ng mga nagbabalak na magnegosyo, kahit agrikultura man yan or hindi, parati natin isipin na hindi natin kayang mag-isa, hindi natin kayang sakupin lahat. Dapat marunong tayong humingi ng tulong, marunong tayong humanap ng kapartner sa negosyo, ganyan. So, wag natin sosolohin lahat. Yun po.